Sa mga sumasakay sa MRT at LRT, makakahinga kayo ng maluwag dahil wala pa raw mangyayaring fare hike. Ipinagpaliban muna kasi ng DOTC o ng Department of Transportation and Communications ang nakaambang 5 pisong average na taas pamasahe sa MRT at LRT. May report si Maki Pulido. Kasabay ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo, kuryente at ilang pangunahing bilihin, ang anunsyo noong nakaraang taon na dagdag singil sa pasahe sa LRT at MRT. Kaya sino ba naman ang hindi maiinis kung pati ba naman pamasahe sa tren magmamahal na? Sa gitna ng negatibong reaksyon ng publiko, tila iaatras muna ng Department of Transportation and Communications o DOTC ang implementasyon sa approved board resolutions ng LRT at MRT para sa 5 pisong dagdag pasahe sa mga tren. Wala pang maibigay na petsa ang DOTC basta't hindi muna raw ito itutuloy sa ngayon. Hindi ko naman masasabing natatakot kami. No? Sa ngayon, wala pa namang urgent need na itaas ang pamasahe. Kaya masusi namin pinag-aaralan. Sa kabila nito, hindi lumundag sa tuwa ang militanteng grupong bayan. Kung sinsero raw ang DOTC na hindi magdadagdag ng pabigat sa publiko, dapat ibasura nito ang mga resolusyon tungkol dito. Hindi nila inaatras yung mga resolutions na yan, laging nakabitin yung posibilidad na tataas ang singil sa pasahe sa tren. Sa ngayon nga ho, hindi talaga kakayanin ng ating mga kababayan ang panibago na namang pagtataas. Umaabot sa 12 billion pesos ang subsidiya ng gobyerno kada taon sa LRT at MRT. Sa bawat pasahero kasi ng MRT, 40 pesos ang sagot ng gobyerno sa pamasahe, 20 pesos naman sa pasahero. Kaya sa halip na magbayad halimbawa ng 52 pesos ang sumasakay ng MRT, nasa 12 pesos lang ang binabayaran. Pero sabi nga ng bayan, pinapabayad din naman kasi sa publiko pati mga pinasok na utang ng gobyerno na dapat wala ng kinalaman ang taong bayan. Kaya naman siya malaki kasi nga marami pong utang na binabayaran ng gobyerno na hindi naman dapat binabayaran. Pero kung subsidy at subsidy lang ang pag-uusapan, hindi mali na isubsidize ang napakarami, 1.3 million commuters araw-araw ang sumasakay dyan. Walang mali na isubsidize sila. Yung mga kontrata na yun, pinasok nung matagal na, no? Nakailang taon na rin, nakarang administrasyon pa, isinasaayos na namin yung mga kontrata na yun. Sa ngayon, makakahinga pansamantala ang publiko. Pero dahil di pa naman tuluyang ibinabasura ang mga resolusyon, wala pa rin talagang katiyakan kung hindi na ito matutuloy. Maki Pulido, GMA News.